Another very interesting topic na naman to mga tol dahil pitong alien mega structure daw o kilala bilang Dyson Sphere ang nakita sa loob mismo ng Milky Way galaxy, 'di ba? Sa mga medyo naguguluhan patungkol diyan, ito ang ating kinapapalooban, etong ating sun, 'di ba? May Mercury, Venus, Jupiter, Earth, 'di ba? Ayan yung ating ito yung ating tawag dito, solar system, 'di ba? Pero sa yung solar system natin mga tol, nakapaloob naman 'to sa tinatawag na galaxy. Isang maliit na alikabok lang tayo mga tol sa ating galaxy na yan na may tinatawag na Milky Way Galaxy. At yung Milky Way Galaxy, hindi lang nag-iisa yan, isang maliit na tuldok lang din yan sa bilyon-bilyong galaxy na nakapaloob naman sa universe. No, ganun kalaki mga tol. Pero dito sa loob mismo ng ating galaxy, galaxy, Milky Way Galaxy, ay nakakita daw ng 7 na alien megastructure na tinatawag na Dyson Sphere. Yan ang aalamin natin mga tol mamaya kung ano yung Dyson Sphere na yan. Patunay daw ba ito ng isang alien life na mas advanced kesa sa atin mga tol? Yan ang ating aalamin mga tol. Magandang usapan to, no? Mula rito kay Random Pinas, pwede kang magbigay ng reaction at komentaryo sa iyong comment section sa baba. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Yan, pwede niyong puntahan. Alright, so huwag na natin patagalin pa to. Panoorin na natin to mga tol. Patunay ng alien life, yan ang iniisip ng isang grupo ng astrophysicists sa kanilang nadiskubre. Ang kanilang nakita ay bagay na dati nag-i-exist lamang sa science fiction at sa tingin nila ay hindi lang isa ang kanilang nadiskubre, kundi 7. At makikita ito sa sarili nating galaxy, ang Milky Way. Dyson Sphere, ito yung explain ko na agad. Ito yung araw, di ba? Tapos sa araw, merong mega structure na nakapalibot doon. No, nakapalibot doon sa araw. Yun yung nag-a-absorb ng energy mula sa araw para magamit. No? Tayo hindi pa tayo umaabot sa ganun mga tol. Wala pa nga daw tayo sa type 1 civilization eh. Ito nasa kalahati na tayo pero wala pa daw tayo sa type 1 civilization. Yung mga meron ng Dyson Sphere parang mga nasa type 3, type 4 civilization na yun mga tol. Talagang sobrang advanced na yun. Ito ang Dyson Sphere, ideya ng isang alien megastructure na unang nabanggit noong 1937 ng isang British philosopher at science fiction author na si Olaf Stapledon. Nabanggit niya ito sa kanyang libro, Ang Star Maker, kung saan inilarawan niya na dahil sa sobrang pag-advance ng isang civilization ay kaya na nitong bumuo ng isang megastructure na nakapalibot sa isang star para i-harness ang energy nito. Pagkalipas ng 23 years, isang physicist na si Freeman Dyson ang nag-publish ng isang paper. Sa paper na ito, dinitalya niya kung paanong theoretically ay gagana ang mga alien megastructure na ito. At hindi lang yon, isinulat din niya kung paano nga hanapin sa universe ang mga alien structures na ito. At yan nga ang ginawa ng isang grupo ng mga astrophysicists sa isang proyekto na tinawag nilang Project Hephaestus. At sa tingin nila ay nakakita sila ng mga alien megastructures na yan sa ating galaxy. Totoo kaya ito? Nakakita ba sila ng 7 Dyson Sphere? O baka naman 7 unexplained phenomena sa ating galaxy lamang ang kanilang nakita? Pwede, di ba? At gusto lamang ng mga astronomers na isiping Dyson Sphere ang mga ito. Para maintindihan natin ang sitwasyon, pag-usapan muna natin ang Dyson Sphere. Paano nga ang idea ng discovery at existence nito ay hindi masasabing science fiction lamang. Para magkaroon tayo ng idea kung bakit nag-i-exist ang mga Dyson Sphere sa universe, kailangan natin tingnan kung paano bang nabubuo ang isang sibilisasyon. Sa ating history, kaakibat ng technological advancement ang access sa enerhiya. Yan ang katotohanan sa lahat ng sibilisasyon dito sa Earth. Mas maraming enerhiyang ginagawa o hino-harness, mas nagiging advanced ang sibilisasyon. Sa ngayon, 3 klase ng kategories ang pinagkukuhanan natin ng enerhiya: fossil fuels, nuclear energy, at renewable energy. Habang mas lalo nakokontrol natin ang mga energy sources na ito,
mas lalong umuusad ang ating sibilisasyon. Kung magiging maayos ang lahat, kung hindi natin sisirain ang ating mga sarili, darating tayo sa puntong makokontrol natin ang lahat ng resources ng ating planeta. Sa ngayon, At sa tatlo puntong pa lang. yan, masasabi nating type 1 civilization na tayo sa Kardashev scale. Ang scale na yan ay kategorya ng sibilisasyon base sa dami ng nagagamit na enerhiya at control sa enerhiyang available sa kanila. Ang type 1 civilization, complete control sa resources ng planeta, kayang manipulahin at kontrolin ng weather patterns, kayang i-harness sa mga bulkan, bagyo, kahit pa ang lindol, at gawin itong enerhiyang pwedeng gamitin. Ang type 2 civilization naman, kaya ng kontrolin ng enerhiya ng kanyang host star. Kung aabot tayo sa scale na yan, magiging madali para sa atin ang maglakbay sa buong solar system, sa ibang parte ng ating galaxy, o baka nga sa ibang galaxy pa, gamit ang mga warp drives at wormholes. Sa sobrang dami ng enerhiya, hindi na tayo limitado kung saan tayo pwede mag-explore. At ang Type 3 civilization, may kakayahang makontrol ang enerhiya ng bawat star sa kanyang galaxy. Ang Milky Way may humigit kumulang 100 billion stars. Isipin mo kung gaano karaming enerhiya yan para sa isang Type 3 civilization. Grabe, no? Pero nasa na ba tayo sa scale na yan? Walang kaawa-awang tao. Nasa Type 0. 0.7 ang eksaktong numero sa Kardashev scale. Ngayong alam na natin ang mga scale na yan, Grabe, alam no? natin ang Type 2 civilization, Wala pa tayo sa type 1, mga tol. 0.7. kayang gumawa ng Dyson Sphere. May ilang klase ng Dyson Okay, so type 2 pala, yung kaya nang gumawa ng Dyson Sphere. Biruin mo mga tol, tuldok lang tayo kukumpara natin sa araw natin. Tapos mababalutan natin siya ng ganitong klaseng sphere. Diba? Paano natin magagawa yun? So, wala pa nga kasi tayo sa type 1 eh. Type 2 civilization, kayang gumawa ng Dyson Sphere. May ilang klase ng Dyson Sphere ang pinopose ng mga astrophysicists at sci-fi authors. Andyan ang Dyson Sphere na bumabalo sa buong host star, kinukuha ang 100% ng enerhiya. Kaso hindi stable ang ganyang disenyo, delikado sa collision, at maaaring bumagsak lamang ang buong structure sa mismong host star. Kaya't may isa pang proposed design at tinawag itong Dyson Swarm, kung saan maglalagay ng napakaraming solar panels na nakapalibot sa star. Mga rings ng satellites kumukuha ng enerhiya gamit ang mga malalaking solar panels. Ngunit Dyson Sphere man o Dyson Swarm, hindi kakayanin ng isang planeta ang materyales na gagamitin sa pagbuo nito. Tama. Kaya't ang isang Type 2 civilization kukuha ng materyales mula sa ibang planeta sa kanilang solar system. Kung tayo ang gagawa niyan, malamang ay sa Mercury tayo kukuha ng materyales. Ngunit hindi lang pa sa pagmimina sa planeta ang gagawin, kundi uubusin mismo ang buong Mercury para makagawa lamang ng Dyson Swarm. Hindi pa nga yan Dyson Sphere. Pero paano natin madedetect ang isang giant alien superstructure sa space? Yan ang sinubukan sagutin ni Freeman Dyson. Dalawang paraan ang kanyang pinropose. Ang una, kapag nag-observe ka ng isang star sa isang parte ng galaxy, may kita mong unti-unting humihina ang liwanag nito hanggang sa mawala ito. Yan ay habang binubuo ng isang Type 2 civilization ng sphere sa palibot nito. Pangalawa ay ang makakita ng maliwanag na infrared light sa lugar kung saan dati ay makikitang may visible light ang isang star. Ibig sabihin, andun pa din ang star, pero infrared light na lamang ang makikita dito. Mas maliwanag kesa sa nai-emit ng ibang stars. Ito'y dahil habang kumukuha ng enerhiya ang Dyson Sphere o Dyson Swarm sa host star, umiinit ang mga ito at maglalabas ang init sa anyo ng infrared light. At ito ang nasa isip ng grupo ng astrophysicists sa nadiskubre nila sa ating galaxy. Dalawang magkaibang teams na nag-conduct ng magkahiwalay na studies gamit ang magkakaibang data at equipments gaya ng Gaia Telescope at WISE Telescope. Sino-survey ang milyong-milyong stars kung saan nakakita sila ng 7 candidates na maaaring may Dyson Sphere ang nakapalibot dito. Tila itim na bilog lamang ang mga ito sa papel, pero ang totoo, kakaiba ang mga ito. Karamihan sa 7 Dyson Sphere candidates ay red dwarf star. Mas maliit at mas marami ang ganito sa universe. Sa studies ng unang team, ang red dwarf stars na ito nasa 500 to 900 light years ang layo sa Earth
at Grabe. mas malakas ng 60 times ang iniemit na infrared light kumpara sa dapat nitong emission. Napakalayo nun. Sa pangalawang team naman ay hindi lamang dwarf star ang sinurvey, iba't ibang sukat at mas malalayo. Nasa 6,500 light years ang layo sa atin. Grabe, napakalayo nun, 6,500 light years. No, kung lalakbayin mo yun na kasing bilis mong liwanag, 6,500 years. 25 degrees ang prediction. Yan ang excess infrared brightness kung sakaling may Dyson swarm sa isang star. At ayon sa mga studies, yan nga ang ating nakikita. Kaya't kung megastructure nga ang 7 candidates na ito, Dyson swarm ito at hindi Dyson sphere. Pero alam naman natin ang universe, hindi ganyan kadali magbigay ng sagot. Tama. Palagi magandang ideya na harapin ang ganitong klase ng discoveries nang may pagdududa. At kailangan nating isipin na ang mga studies na ito ay preliminary lamang. At ayon din naman sa studies, aminado silang ang kakaibang findings na ito ay maaring may natural explanations. Diyan papasok ang isang problema sa siyensya. There's a new study that may suggest we are not alone. 7 stars that might be surrounded by super advanced alien megastructures. Curiosity surrounding alien megastructures is gaining momentum. Advanced megastructures known as May malaking problema sa komunikasyon ng siyensya, lalo na sa usapin ng space at universe. Kadalasang komplikado ang usapin. Mahirap para sa mga scientists na may paliwanag ang mga ito sa paraang maintindihan ng ordinaryong tao. At kung hindi ito madaling maintindihan, alam ng mga scientists na mawawalan ng interes ang publiko sa mga ganitong usapin. At kung walang interes ang publiko, ang mga investors at kumpanyang nagpopondo ng mga research, maaring hindi na magtuloy dahil hindi na nila nakikitang importante at profitable ang mga ito, na siyang sisira sa pag-asa at pangarap ng mga researchers na gumagawa ng mga importanteng research na ganito. Pero alam mo ba kung ano ang pumupukaw sa interes ng publiko? Alien. Aliens. At ang potensyal na discovery ng alien life. Kaya't ang mga scientists, astronomers at mga astrophysicists kinakailangan baguhin ang pagpresenta ng kanilang mga research sa para makakapukaw ng atensyon ng publiko. Diba? Totoo naman mga tol na talagang interesado ang tao, no, sa alien life. Kung paano mabenta yung mga pelikula, Hollywood films na may kinalaman sa alien, mga libro, comics na may kinalaman sa alien. Ganun din mga tol kung sakasakaling makadiskubre ang sangkatauhan na merong ibang planeta na katulad natin at may mga nabubuhay doon, 'di ba? Maraming magugulantang at mapapaisip at magiging curious. Kasi yung curiosity natin talaga mga tol yun ang ano natin Yun ang isang nagbibigay sa atin ng ng gigil, no, para alamin tong mga bagay na to. Simple lang ang paraan, gawing alien megastructure ang headline. Sigurado makakapukaw ng atensyon at aasang mas maraming mag-publish ng research, magva-viral sa social media at ang publiko maghahanap ng mas madami pang kasagutan na siyang magtutulak sa mga investors na pondohan pa ang mga research. Sa kaso ng 2 papers tungkol sa Dyson Sphere, maganda ang research at science sa likod nito. Ngunit alam ng mga researchers na mas interesanting headline ng alien megastructure. Nilagyan ng magandang titulo para basahin ng publiko at umaasa maging interesado tayo sa mga mind-blowing realities ng ating universe. Kasi totoo naman mga tol, may kinalaman pa rin talagang alien kasi kung makakatuklas nga sila ng Dyson Sphere dyan o Dyson Swarm, merong gumawa nun. At bakit hina-harvest, 'di ba, yung energy ng sun, 'di ba? May gumawa nun, may naglagay nun doon, no? Tuloy natin. May ilan namang natural explanation sa potensyal na Dyson Swarm. Isa dyan ay maaaring hot planetary disk ito, nagpo-produce ng extra infrared emissions. Ang paghina ng light, maaaring dulot ng dust and clouds Pwede na rin. siyang humaharang sa light ng sun. At ang infrared signatures, dulot din ng pag-init ng mga dust at clouds na yan. Isa pang dahilan na may malaking collision sa planetary system na nagpo-produce ng maraming clouds at debris na nagresulta sa findings. O maaaring ganoon lamang talaga ang behavior ng mga stars na yon, behavior na hindi pa natin naobserbahan dati.
At nakakakita pala tayo ng mga bagong stages ng isang star na hindi pa natin alam. Lahat ng paliwanag na yan ay posible. At ganun din ang posibilidad ng Dyson Sphere o Dyson Swarm. Kailangan na mas marami pang pag-aaral. Kailangan gumamit ng ibang equipments gaya ng James Webb Telescope para masigurado kung ano talaga ito. Sa totoo lang, pagkalabas ng original papers ay may ilang studies na muli ang ginawa at 3 sa 7 posibleng Dyson structure ang nagkaroon ng paliwanag. Ginamit ng isang grupo ng mga astronomers ang Very Large Array Sky Survey o VLAS, isang array ng radio telescope. Nalaman nila ang heat signatures hindi mismo nanggagaling sa star, kundi sa likod nito. At yan ay sa 3 sa 7 potential na Dyson Sphere. Ibig sabihin, ang 3 yon ay siguradong hindi Dyson Sphere. Maaaring hotdog galaxies o hot dust obscured galaxy ang nasa likod ng mga ito, at yun ang heat signatures na nakita ng mga astrophysicists. At kahit common phenomena naman ito sa universe, ay mahirap makakita ng ganito. Ang hotdog galaxy ay isang quasar kung saan may malaking amount ng dust ang nakapalibot dito. May active black hole sa gitna, naglalabas sa matinding radiation at init, kaya't maliwanag ito sa infrared. Kung may impormasyon naman pala tungkol sa hotdog galaxies, bakit Dyson Sphere ang unang nabanggit? Una ay dahil sa mas nakakapukaw nga ito ng atensyon ng publiko. Tama. Pangalawa ay nasa 14 years pa lamang nating nalalaman ng tungkol sa hotdog galaxies. Kaya't kung tutusin, ay bagong impormasyon pa lamang ito. Pero ang makakita ng 7 object na tila hotdog galaxies ay hindi pa rin pangkaraniwan. Kaya't hindi ito ang naisip na paliwanag. Pero hindi ibig sabihin na ang 4 pang natitirang object ay hindi Dyson Sphere o Dyson Swarm. Ang totoo, hindi natin alam. Kaya't bukas pa rin sa ibang posibilidad. At kahit na malamang hotdog galaxies pa lamang ito, nakakamangha pa rin. Isang ancient rare active black hole, kinakain ng dust na singlaki ng galaxy, ang nakikita natin. Yan ang punto ng istoryang ito. Mas kapanapanabik ang alien megastructure kaysa sa hotdog galaxies. Kaya't yun ang titulong ginamit ng mga astrophysicists. Ang posibilidad na ang 4 pang candidates sa alien megastructure ay mababa, pero hindi ibig sabihin ay zero. Oras lang ang makakapagsabi. Kailangan na mas marami pang studies, surveys, gumamit ng ibang equipments gaya ng James Webb Telescope para masigurado kung ano talaga ang mga ito. At kung ikaw ay kagaya ko, tingin ko ay hindi imposibleng maraming extraterrestrial intelligent life form sa universe at darating ang araw na makikita rin natin sila. Pero sa ngayon, hindi pa dumating ang araw na yan. Huwag kalimutan Okay mga tol, una pag-usapan natin, laki ng solar system natin. Hindi nga tayo makapunta sa ibang planeta eh. Di ba? Hindi pa kaya ng technology natin magpadala ng mga tao doon. Pangalawa, hindi pa natin kayang ding lumabas no, sa ating mismong solar system. Tapos, napakalaki ng ating Milky Way galaxy. Tulad nga ng sinabi ko kanina, tuldok lamang yung araw natin doon. Tuldok lamang yung mismong sun, tuldok lang yun, parang alikabok lang siya no, sa ating galaxy. At yung galaxy naman natin, isang maliit na alikabok lang din sa laki naman ng universe natin. Para malaman talaga natin at para matiyak na yung planetang yun ay may nabubuhay talaga. Ang pinaka the best way dyan talaga is mapuntahan, malaman. Yun nga lang. Yun ay napakalaking imposible sa kakayanan natin ngayon mga tol. Dahil nga, kung titignan mo kung gaano sila kalayo, di ba? 6,500 light years mga tol. 6,500 light years. Kung meron tayong sasakyan na kayang tumakbo sing bilis ng liwanag, which is parang imposible rin sa atin yun mga tol, yung ganong kabilis na sasakyan. Sabihin na nga natin, sige, meron tayong sasakyan na kayang tumakbo na sing bilis ng liwanag. Pero mararating pa natin yung lugar na yon after 6,500 years. Biruin mo mga tol kung gaano katagal yun ha. Dito nga lang sa mundo natin mga tol, 2,000 years ang nakalipas mula nang umakyat ang Panginoong Jesus sa langit. Diba? Pero kung titignan mo, wow, gano'n nakatagal yun, 2,000 years. Ayun, 6,500 mga tol ang lalakbayin mo para marating yung lugar na yun at para malaman mo, may alien life nga rito.
Kaya nga matindi tanong are we alone sa laki-laki ng universe natin? Talaga bang nag-iisa tayo? Well, nasagot na natin yan mga tol sa mga nakaraang reaction video natin. Basahin mo lang yung Bible, 'di ba? Hindi tayo nag-iisa dahil bukod sa ating mga tao, meron pang nilikha. Maraming milyon-milyon at bilyon-bilyon ang mga anghel sa langit. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay buhay sa ibang planeta, since na hindi siya nailagay sa Bible, ibig sabihin hindi na natin kailangan pang malaman 'yun, 'di ba? Anyway, hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.